Conrad? Hmm? Ang higpit. Natawa naman ito. I'm sorry. Niluwagan nito ang yakap sa kanya. Come on. Maupo ka muna. Pinisil nito ang ilong niya bago siya binitawan at inilalayang makaupo sa nag-iisang bamboo bench na nakaharap sa isang pabilog na mesa na may nakapatong na bilao ng mga prutas. May pagganito ka pala ha? Napakamot naman ito ng ulo. Well, si Aling Lorna ang nagawa niyan, pati na ang tanghalian sa kubo. Napangiti naman siya. Plinano mo ito? It was supposed to be yesterday, pero sinira ko ang date natin dalawa. At ngayon, bumabawi. Bawing-bawi nga naman ito. Kaya naman, ang marupok na puso niya, nagwawala na naman sa tuwa. Pero ganito din kaya si Conrad kay Olga. Hinamig niya ang sarili. Dapat ay maging masaya ang araw na ito para sa kanilang dalawa ni Conrad. Dito ka. Ginawaran nito ng halik ang kanyang bumbunan bago nagtungo sa isang sulok ng raft. Nilukot nito ang pantalon hanggang tuhod at nagsimulang maniobra ang bamboo raft patungo sa mas malalim na bahagi ng ilog. Habang pinagmamasdan ito, hindi niya maiwasang ikumpara ang dalawang bersyon ng lalaking nakasama niya. Malayong malayo ito sa arroganting CEO. Siguro, sapat na ito dito. Binitawan nito ang kawayan at umupo ito sa tabi niya. Nasa sandalan ng upuan ang kaliwang braso nito at parang nakaakbay na rin ito sa kanya. Lapit ka nga. Kinabig nito ang katawan niya na parang papilang siya. Saka nito isinandal ang ulo niya sa balikat nito. Kaya naman natigilan siya. Kasama niyang pinapanatag ang panandaliang paglundag ng puso niya. Ang hindi niya masanay-sanay sa mga endearment act na ginagawa ni Conrad. Pumulot ito ng ilang piraso ng grapes at isinubo sa kanya. Para siyang bata. Bilang ganti, ay tumusok din siya ng isang hiwang pinya at isinubo niya iyon kay Conrad. Ganoon sila sa loob ng ilang sandali hanggang sa tahimik lang silang magkatabi. Nahapit ni Conrad ang katawan niya. Mabuti na lang at cooperative ang panahon, ang ganda. Ang perfect lang, ang romantic. Pwede akong tumira rito. Bigla na lang ay nagsalita si Conrad. Talaga? Panay ang ginawa nitong pagsuklay sa buhok niya. Paminsan-minsan ay kinikintalan nito ng halik ang ulo niya. Ang sarap sa pakiramdam, ngunit nakakakaba rin. Ilang anak ba ang gusto natin dalawa? Napalunok naman siya sa tanong ni Conrad. Hindi natin napag-uusapan pa. Tahimik siyang nanalangin na sana huwag na itong magtanong pa ng mga ganoong bagay. Kahit gaano man kasi nito sinasaulo ang mga nalalaman at ang mga sagot sa pwede nitong ibatong mga tanong, kinakabahan pa rin siya. Talaga? Oo. Nanahimik naman ito. Is 5 okay with you? Kahit ilan. Basta bigay ng Diyos. Siguro siya ay walang bikig niyang nasasabi ang mga bagay-bagay. Hindi niya naiwasang tingalain ang mukha nito. Nakangiti ito. Payapa ang mukha. Ito kaya at si Olga ay nag-uusap kung ilang anak ang gusto ng mga ito. Gusto ko ng marami para masaya. Tumunghay ito sa kanya. Nakikita ko naman na isang mabuting babae ang magiging ina nila. Kinuyumos ang puso niya sa narinig. It was the best compliment. Nakikita ng hindi nakaalalang si Conrad ang halaga niya. Pero ang tunay na Conrad, walang saysay ang mga maternal traits na mayroon siya. Kaya minabuti niyang sumandal muli sa katawan nito para itago ang totoong nasa mga mata niya. Itinuon na lang sa payapang langit ang pansin. May kumpol na mga ibon na lumilipad ng mababa sa itaas. Uulan? Paano mo nasasabi? Yung mga ibon, kapag nasa bukid kami ng tatay at ganyan nakababa ang mga ibon, nagmamadali na kaagad kaming umuwi. Muli sa nanahimik. Buong akala niya ay hindi ito interesado ang katabi niya sa sinabi niya, kaya nanahimik na lang. Nakapunta na ba ako sa inyo?
Muli ay natahimik siya. Hindi pa. At wala kang balak na pumunta. Bahagya itong lumayo sa kanya. Nagtatanong ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Wala kang time. Inunahan na niya ito. Totoo naman, wala itong panahon sa kanya. Bubuka pa sana ang bibig nito nang bigla na lang pumatak ang ilang botel ng ulan sa mukha nila. Kapwa sila na paralisa ng ilang saglit at napatingala. Pagkatapos ay nagkatinginan at napangiti. Tumayo ito at hinawakan ang lubid na nakakabit sa raft at sa isang concrete pole. Unti-unti nang lumalakas ang ulan. Nababasa na ang mga kasuotan nila. Bilisan mo! Nayakap niya ang sarili nang umihip naman ang hangin. Kinuha ni Conrad ang kamay niya at inilalayan siya makasampa sa lupa. Magkahawak kamay nilang tinalunton ang kubo. Pero hindi pa man nakakalayo ay lumakas pa ang buhos ng ulan. Napahinto sila at napatingala sa nangangalit na langit. Nagkatawanan silang dalawa. Ngayon ay nakatitig na lang sila sa isa't isa na may kakaibang emosyon sa mga mata. Naroon ang hindi maipaliwanag na pagnanasa sa mga mata nila. Para iyong malakas na puwersa na mas lumalalim sa paglipas ng mga segundo at hinihigop sila papalapit sa isa't isa. Mira, Conrad, patuloy sa pagpatak ang ulan sa kanilang mga katawan. Pero hindi niyo nagagawang paghiwalayin ang magkahinang ng mga titig nila. Sa mga mata ni Conrad ay nababanaag niya ang kakaibang kislap at nasisigurado niyang ganoon din sa kanya. Malamig ang tubig na dumadapo sa kanya, pero may kakaibang init na nangingibabaw. Naghihintay lang ng pagkakataon kung kailan sasabog. Miraya, pabulong na wika nito o pagsusumamo sa kanya. Napalunok sila ng ilang beses nang maramdaman ang palad ni Conrad na lumapat sa kanyang pisngi. Naglapit ang mga katawan nila. Ramdam niya ang simbolo ng pagnanasa nito sa kanyang ibaba. Namumungay na ang mga mata nito. I can't take it anymore. Nasasalamin ang pagtitimpi sa boses nito. At nang walang makitang anumang protesta sa parte niya, tuluyang nanapatid ang manipis na pisi sa pagtitimpi ni Conrad. Isang haplos, isang halik. Iyon lang ang kailangan para tuluyang lamunin ng apoy ang nagiinit ng mga damdamin. Conrad was all over her. Tinutuklas nitong muli ang bawat sulok ng kanyang bibig at katawan. Hindi na niya matandaan kung paano sila nakapasok sa kubo o kung paano naalis ang saplot sa katawan. Pero pareho na silang hubot-hubad na nakapatong sa papag ng kawayan na nahanigan lang ng damit na pinaghubaran. Nakakubabaw si Conrad sa kanya habang masuyong inaangkin ang mga labi niya. Bumaba pa ang mga labi ni Conrad sa kanyang dibdib. Umiigting ang mga kalamnan niya sa bawat hagod ng dila at mga labi nito sa kanyang balat habang nakapikit siya sa matigas nitong mga braso. Napaigtad siya nang maramdamang pumaloob sa mainit nitong bibig ang isa niyang tuktok. Ramdam niya ang mas paninigas niyon, mas naging sensitibo. Napapikit siya, napapaliyad habang sinasakop ang mga iyon. Pumuno sa buong paligid ang sigaw ng pangalan nila sa isa't isa. Nang tuluyang sumabog at maabot nila ang kaligayahan, sumasabay ang mga iyon sa lagitnit ng langit sa labas. Pumupuno sa sinapupunan niya ang mainit nitong katas. Mariin niyang ipinikit ang mga mata at dinama ang luwalhati at sarap sa piling ni Conrad na hanggang ngayon ay sige pa rin sa mahinang paggalaw habang magkayakap silang dalawa. Tila sinasaid ang bawat patak ng init na maaari nitong ilabas. Nakangiting mukha ni Conrad ang bumungad sa mga mata ni Miraya. Kinaumagahan. Nakasquat ito sa sahig. Nakalapat sa kama ang braso nito at doon naman nakatungkod ang baba nito. Tutok na tutok sa kanya ang kumikislap nitong mga mata. Nakangiti itong hindi kita ang mga ngipin. Ang sarap lang nitong titigan. Magulo ang buhok pero presko kong tingnan. Good morning, babe. Malambing at banayad na hinagod ng likod ang palad nito sa kanyang pisngi. Napaka-gentle nito. Malayo sa mapusok na Conrad kagabi.
Napapikit siya. Nang hawiin nito ang buhok na tumatabing sa mukha niya. Nakakahiya. Ang gwapo nito samantalang ang dugyot niya. Ang lagkit pa ng pakiramdam niya. Kasalanan nito. Ayaw siyang tantanan kagabi. I couldn't get enough of you. Ang sabi nito. Tila gumapang ang hiya nang maalala ang mga pinagagagawa nila. Isang beses pang may nangyari sa kanila sa kubo. Bago sila umuwi. Pagka-uwi sa bahay, bumawi ito. Ipinagluto siya at pinagpahinga. Dahil sa pagod ay nakatulog naman siya. Kaagad at malalim na ang gabi nang magising. Kaya naman hindi nakataka-taka na magulo ang kama nila dahil muling may nangyari sa kanila. At tila dinadaanan ng bagyo ang bagyong si Conrad. Anong iniisip mo? Wala. Kahit ang dami namang pumapasok sa utak niya. Lalong-lalo na ang mga kamunduhan nilang dalawa. Tumayo si Conrad at nahantad ang walang saplot nitong itaas. Tanging boxer shorts lang ang suot nito. Habang wala siyang kahit na anuman maliban sa kumot na nakabalot lang sa kanyang katawan. At kip-kip niya sa dibdib. Nakaka-iskandalong tingnan ang mga muscles ng asawa. Nakakasilaw. Nakakapag-init na mukha. Kumain na tayong dalawa. Wika naman ni Conrad. Dumukwang ito at isinuksok ang kanang braso sa ilalim ng kanyang ulo. Nasa ilalim ng mga binti naman ang kaliwa. Pinupugsiyan nito ng halik sa mukha. Nakakakiliti ang malagunan nitong balbas. Pero kailangan na talaga nitong mag-ahit. Bumaba pa ang malikot nitong bibig sa kanyang panga. Pababa sa leeg. Conrad. Ang landi ng boses niya. Ang balak niya lang naman ay awatin ito. Pero naging maharot naman ang timbre ng boses niya. Pati ang mga daliri niya ay kusang tumusuksok sa buhok nito. At mas idinidiin pa ito sa leeg niya. Pumipinta ang pilyong ngiti sa mga labi nito. What are you saying? Wika nito, na tila niloloko siya. Ano na nga ba ang gusto niyang sabihin? Lumipad na sa utak ang gagawin sanang pagpigil dito. Nakakawala naman kasi ng bait ang gwapong mama na ito. I knew it. Kinuyumos nito ng halik ang bibig niya. Walang hiyang halik na kaagad na gumagalugad sa loob ng awang niyang bibig at nadadarang siya. At alam niyang kapag hindi niya ito pinigilan, baka kung saan na naman sila mauuwi nito. Sinikap niyang mangibabaw ang kontrol sa sarili at itinulak ang dibdib nito papalayo. Conrad, tama na. Iniiwas niya ang mukha sa asawa. I'm sorry. Isang magang halik sa bibig at tuluyan na siya nitong pinangko at dinala sa terrace. Sa mesa roon ay may nakahaing mga pagkain. At may isang tangkay pa ng sunflower sa florera na sigurado niyang pinitas nito sa garden. Pinulot niya iyon at dinala sa ilong. Matapos siya nitong ilapag sa mesa. Katabi lang mismo ng agahan. Ibinalik niya iyon muli sa lalagyan at hinawakang mabuti ang kumot upang hindi siya mahubaran. Ikaw ang nagluto? Hindi siya makapaniwala. Hindi niya pa ito nakikitang may ginagawa sa kusina noon. Ang laman ng ref nito sa kondo ay mga tubig lang at beer. Tama ba ang ginawa ko? Tanong naman sa kanya ni Conrad. Sinimulan na nitong lagyan ang bakanting plato. Pagkatapos ay umupo ito sa upuang nasa mismong harapan niya. Sa gitna ng kanyang mga hita. Naalarma niyang ipinagdikit ang mga hita niya. Baka nangangamoy na siya. Napangiti naman si Conrad. Amoy sunflower ka pa rin. Namula naman ang mukha niya. Lalo na nang dampian nito ang halik ang mga hita niyang natatabingan ng kumot. Tumusok ng hiwa ng bacon si Conrad at isinubo sa kanya. Sinundan nito ng tinapay. Para naman akong walang kamay niyan. Reklamo naman ni Miraya. Ngumiti ito ng pilyo sa kanya. Sige ka, kapag binitawan mo yung kumot sa katawan mo, baka iba ang magiging agahan ko. Burong sunflower. Gusto niya itong pingutin pero idinaan na lamang niya ito sa pag-irap. Burong sunflower. Nangangamoy na nga talaga siguro siya. Pero bahala na ito. Hanggang sa matapos ay ganoon sila. Naubos nila ang lahat ng pagkain. Wala na siyang angil pa nang dinala siya nito papasok sa banyo.
Bakit pa siya mahihiya kung lahat ng sulok ng katawan niya ay pag-aari na nito? Sa muling pag-anggel sa kanya ni Conrad, ito na ang nagmamay-ari ng anumang meron siya, lalong-lalo na ang puso niya. Conrad! Napatili siya nang bumagsak sa katawan niya ang malamig na tubig na nagmumula sa rainfall shower. Malamig ang tubig ngunit ilang saglit pa ay napalitan iyon ng init ni Conrad. Minsan pa ay nagparaya at nagpadarang siya rito. Kahit pa masasakit pa ang kanyang katawan, ang ilang kwadradong banyo ay napuno ng ungol at mga daing nila. Ilang segundo lang ang lumipas. Habang tinatanggap niya ang bawat pag-ulos nito, inaamin niyang anumang sandaling hilingin nito na mag-isa ang mga katawan nila, bibigay at bibigay siya. Pagkatapos ng paliligo ay magkasabay nilang pinatuyo ang mga basang katawan. Sabay rin nagbihis. Pababa ng hagdanan ay pinangkupas siya ni Conrad hanggang sa makarating sa sasakyan. Habang buhat-buhat siya nito, nakangiting nakatingala lang siya sa gwapong mukha nito. Nakakahawa ang sigla ni Conrad. Nagmamanho ito nakasandal siya sa balikat nito at manakanakang tinatamnam ng halik ang buhok niya nito. Muntik ko nang makalimutan. Ibinaba nito ang bintana ng sasakyan. Ngunit ilang saglit lang ay nangunot ang noo nitong napatitig sa nakabukas na bintana. Bakit? Parang may naaalala akong nagustuhan ko ang ganito. Imbes na ilabas sa bintana ang kamay gaya ng pag-uudyok nito, mas pinili niyang sumandal sa balikat nito at yakapin ito. Bakit? Umiling lang siya. Tumingala sa mukha nitong nakaharap lang sa kalsada. Kakaibang klaseng damdamin ang lumulukob sa kaibuturan niya. Halo-halo, kapag kuwan ay matapang niyang hinalikan ang pisngi ng asawa na ikinangiti naman ito. Nagmamaniho ako, babe. Hindi pwedeng ngayon. Merong nginitian lang na matipid na mas lalo siyang nagsumiksik sa katawan nito. Inaamoy niya ang pabango nito. Thank you, Conrad. Saan? Sa lahat-lahat. Nang sumunod ang mga sandali, masaya na ulit ang paglalakbay nila. Pareho silang tumatawa. Siya ang pinapili nito. May mga tindahan naman sa bayan para mamili ng mga supplies. Pero naisipan niyang dumiretso ng malulos. Halos 30 kilometro ang lalakbayin nila. Hindi naman gaanong kalayuan. Bago sa kanya makapunta sa kapital ng probinsya, nakaka-excite rin. Pagkarating doon ay isang pamilihan sa bayan ang pinasukan nila. Gaya noong unang beses, ang saya nila sa pamimili. Papalapit na sila sa counter nang maisipan niya itong hilahin sa isang alley. May nakalimutan ba tayo? Pumulit siya ng razor at shaving cream at itinaas iyon sa ere. Napapangiting nahawakan nito ang balbas. Mukha ka nang may mga ibon dyan. Exaggerated ang sinabi niya. Kahit naman makapal ang balbas nito, ay hindi naman ito mukhang sanggano. Baka lang kasi maisipan nito. Inilagay niya iyon sa cart at tulak-tulak nito. Mabilis lang naman sila natapos. Busog pa naman sila, pero naghanap na rin sila ng makakainan. Sa kanilang paghahanap ng restaurant, ay napadpad sila sa isang kalyeng. May nagaganap na parada. Ano yan? Kuryosong tanong naman ni Conrad. No idea. Idinungaw niya ang ulo sa labas ng bintana at nagtanong sa isang lalaki. Opening po ng Singkaban Festival. Kaya pala may mga karosang nakahanay kung saan may mga nakatungtong na mga tingin niya ay king and queen ng bawat lungsod. Isang typical na provincial festival. Hindi na rin naman sila makatawid sa kalsada o makaliko, kaya't minabuti ni Conrad na bumaba sila ng sasakyan matapos iyong iparada na maayos. Hawak siya nito sa kamay. Saan tayo pupunta? Doon. Turo nito sa makulay na parada. Marami-rami din ang mga tao sa gilid ng kalsada. Muntikan pa siya nahagip ng isang cameraman na abalang kumukuha ng mga litrato. Naramdaman na lang niya ang mga kamay ni Conrad na hinila siya pa sa palpulsuhan at inilapit sa katawan nito. Nasa harapan siya nito at nakayakap ang mga braso nito sa kanya habang ang ulo niya ay nakatukod ang baba nito. Parang nakukumutan siya ng mga bisig nito.
Conrad was overprotective. Ang puso niya ng mga sandaling iyon ay hindi naman masawata sa pagtambol. Tila nakikipagpaligsahan din sa tunog na nililikha ng bandang dumadaan ngayon sa kanila. Bumabaon sa kanyang puso ang maliit na bagay na ginagawa nito para sa kanya. Habang buhay niya itong aalalahanin. Dinukot niya sa sling bag ang cellphone. Conrad, bago pa man makahuma, ay nagawa na niyang kumuha ng cellphone nilang dalawa. Game naman si Conrad sa bawat kuha niya. Kaya ngiti-ngiti ito habang magkadikit ang mga pisngi nila at nakalingkis sa liig niya ang mga braso nito. Kumuha ka pa ng picture. Bumitaw ito sa kanya at humarap sa kanya. Nasa background nito ang parada. Usog ka pa ng kaunti. Panay ang kuha niya habang nagpo-post naman si Conrad. Naghanap pa sila na medyo hindi gaanong mataong area at itinuloy ang picture taking. Habang panay naman ang click ng camera ng phone, hindi niya maiwasang mamangha sa sayang nakikita sa asawa. Hanggang sa napahinto na lang siya at tinititigan ang nakangiting mukha nito. All her life, wala nang mas gagandang lalaki pa sa asawa niya. Ang saya ko lang, Conrad, na nagkaroon ako ng pagkakataong makita ang ibang mo pang side. Di naman niya ang puso niya. Ang puso niya na ang lakas ng pintig. Pumipintig iyon na mas malakas dahil sa sobrang pagmamahal sa lalaki. Mira, manipis ng ngiti ang sumilay sa mga labi niya. Saka umiling. Ilang saglit lang ay nagawa niyang tawirin ang pagitan nila. Pumulupot kaagad ang mga braso niya sa leeg nito. Tumingkayad siya at hinalikan ang mga labi ni Conrad. Hinalikan niya ito ng higit. Nais niyang iparating sa pamamagitan ng halik na iyon ang intensidad ng pagmamahal niya. Naramdaman na lang niya ang pagkapit nito sa baywang niya. Lumalim ang halikan nila. Walang nais na magbitaw. Naghiwalay lang ang mga labi nila nang marinig ang palakpakan at sipol sa paligid. Pinakawalan nila ang mga labi ng isa't isa. Napatingala siya sa paligid at ganoon na lang ang pagkapahiyang naramdaman niya nang matantong nasa kanila ngayon nakatutok ang mga mata ng mga naroroon. Halos ibaon na niya ang mukha sa dibdib ni Conrad. Bagong kasal? Wala siyang makapang awkwardness at hiya sa panig ni Conrad. Parang may pagmamalaki pa sa boses nito at itinaas ang kamay kung saan naroroon ang daliring nasusuotan ng wedding ring. Lumayaw na tayo rito. Nagkulay mansanas na ang mukha mo. Ramdam niya nga ang mga buhok niya ay tila binabanat mula sa kanyang anit. Mahigpit na hawak naman ni Conrad ang kamay niya. Patakbo silang umalis mula roon sa kumakaway pa si Conrad sa mga taong nakasunod pa rin ang titig sa kanilang dalawa. Iba lang yata ang tapang na umaalipin sa kanya kanina at gumawa siya ng mapangahas na bagay. Walang-wala iyon sa dating Miraya. Ganito pala talaga kapag nagmamahal. Nakakalimutan ang sarili at ang nakikita na lang ay ang taong labis na minamahal. Napalingon siya sa hawak kamay ng asawa. Worth it ang bawat minutong kasama ito. Walang pagsisisihan ang puso niya, ano't ano man ang mangyari. Kaya hayaan mo lang na tumambol ng ganito kalakas ang puso mo, Mira. Magandang simbolo. Simbolo na buhay ang puso at pagmamahal niya para kay Conrad.